So bago kami gumalaw, ipaalam mo na sa lahat, Office of President, Supreme Court lahat, AFP, PNP. Pag hindi sila sumagot doon sa prescribed time na inaalam ng batas, it is considered okay sa kanila kasi hindi sila nag-comment. So that is what we are doing. Marami pa kami achievement ito, kahapyaw lang. Hindi sa, ayaw ko nang ilabas ito ni Brother Bertie. Pero hindi ko naman siya mapigil. Dahil yung kagustuhan niya, bakit ayaw kong ilabas pa lahat yan? Kasi ayaw namin na sabihin na inaangat natin yung People's Initiative, nag-o-observe kami kung sino pa yung sasama. Kasi ako galing ng Pilipino, ganito. Pagka alam nila ang grupo, wala pang nagawa, ang hirap nilang sumama kahit tama yung ginagawa mo. Kasi ang gusto nila, to see is to believe, ganun sila. May mga grupo naman na hihingayatin kami para sumama sa kanila. Ang lagi kong tanong sa kanila, ano na ba na ipanalo nyo? At ilan ba yung dami nyo? May nangyari na ba na yung madami? Susunod yun sa kakaunti? O yung kakaunti, sumama rin sa marami? Sagutin nyo ako. So ayaw kong ilabas yan, pero dahil nilabas mo na Brother Bertie, ituloy-tuloy na natin, nilabas mo na eh. Ang gaganda ng picture natin dyan, nakatago yan eh. So, ang sinabi ko sa kanila, bago ko magtapos, at pagpatuloy mo ito lang. Pag upo ko ron, ang sabi ko kay General Patrimonio at kay Colonel Paragas, Sir, with due respect sa inyong dalawa, ang nangyayari rito sa hulog, kahit anong sabihin nyo, this is politika. Alam ni General Montes. Politika itong nangyayari. Itinago nyo yung 32 na namatay na sa, iba pa yung nangyari kung sa sakma na una, 32, dahil 600 ang nag-serve ng warrant of arrest, may kasamang tangke, halos nasa 20 lang sila, Vice Mayor Pando, 10 hours ang firefight, mas maraming namatay sa kapulisan. At kalahati nun, mga tauhan ng gobernador. So, politika. Okay? Sabi ko sa kanila, sir, pwede tumingin kayo sa mata ko. I told that to General Patrimonio and Colonel Paragas. I told them, sir, pwede tumingin kayo sa mata ko. Sir, alam niyo ba yung konstitusyon? Yung civilian authorities always supreme over the military. At alam niyo rin ba na yung authority nagmumula sa taong bayan? Sir, tingin kayo sa mata ko. Puso sa puso natin ang nagmumula. Ang dami nakakarinig. Legal Department ng AFP, Legal Department ng PNP. Ano sabi ko sa kanila? Sir, pag tumanggap na kayo ng pera galing sa politiko, you are no longer a military, you are no longer a police, you are already a mercenary. Sabay silang dalawa, yung unang ulo. Last word ko sa kanila. General Bonpat, Sir, Colonel Paragas. Kahit 2 batalyon ang bantay ninyo, security nyo, pag pinagplanuhan kayong patayin, one way or another, mache-checkuhan din kayo. So, saan tayo patulong? Pilipino sa Pilipinas. Pumunta kami sa kampo, hindi tayo sa kampo. Ina-assess ko yung sitwasyon. Yung damdamin puso ng mga kapatid nating MNLF, yung mata nila, ako na nagsasabi, kahit magdagdag pa ng 1 batalyon doon sa Hulusulo, hindi matutuminig ng military. Bakit? Ang ginagamit ng ating mga kapatid na MNLF, puso! At mahirap mong taluhin. Thank you. Next. In this mission, hindi namin inisip ang disgrasya ko pamilya. Gabi, bawat minuto, yung kaba hindi namin maiwasan. Puro sulok-ulok. Now, eto po. Next. Then, we establish again the even in Shasi Island. Napasok po namin yun. Dala-dala namin ng People's Initiative. Next. Labas-pasok. Yung mga problema nila, dinadala namin sa Malacanang. Sinasama ko po sila. Next.
kami, SB, how we fought for your life today. Sino po yung mga hindi nabakunahan dito? Gusto, iilan ba? Mga hindi nabakunahan. Sinabi ng mga siyentista na kayong mga hindi nabakunahan, kayo ang mga hero sa mundong ito. Ano yun na, siyentista mga yung gumawa ng vaccine po. Ito, mahawak ko po ngayon. Kami na nga ni Capre, sabi ni Capre, Brother Perdi, hindi tayo pinapakinggan. Gumawa, aralin mong batas. Lagi niyang sinasabi. Kaya, kahit sana po, dala-dala ko ang konstitusyon natin. Ito ang Biblia ko na tinuro nila. Bukod pa dun sa Mr. Yes. Meron pa bang congressman? Bago desisyonan ni Congressman Romualdez ang isang batas, kapiling niya kaya ang konstitusyon. Bago ko sila mag-propose ng batas, dapat may pinagdadaanan ang kanilang. Hindi dahil congressman na sila ang batas, no. Hindi dahil ibinoto nyo sila na yung batas, no. When they win in the election, the first thing that they must do it, yan ang lagi namin sinasabi ni Kap. Pag nanalo kang congressman, kapitan, mayor, gobernador, presidente, vice-presidente, senador, bumaba ka na ba sa constituents mo at tinanong mo, ngayon senador, ngayon presidente na ako, ano ang gusto niyong gawin ko sa inyo? Is there it? That is the discipline into a divine and good governance. SB 152 to SB 1869, sabi ni Kap, diretsahin mo sila. Huwag kang patumpik-tumpik. Natakot ako eh. Senador, pabantaan mo. Pero si Kap, ang sabi niya, susunugin namin kayo lahat dyan. Sa loob ng Senado, pag pinasa'yo yung SB, ano yung SB 1869? Yan yung pagtatayo ng laboratorio ng virus sa Tarlac. At doon ilalagay yung mga virus na makolekta nila sa Southeast Asia. Amerika ang may utak yan. At dyan i-experiment. Maya-maya palulusutin na yung virus. Patay na tayo lahat. Pwersahan pagpakuna. Nasalag namin yan in the time of President Duterte through the People's Commission. Alam mo, ito ang dokumento ko. Ano nakalagay? People's Initiative Case number 2. May 31, last session, 11th session ng Congress ng Senado. Priority bills, papasa, kasabay niya ang Maharlika. Kasabay niya ang SB 1869. Sabi ni Kap, ay brother, last session na sila ngayon. Hindi tayo pwede lusutan dito. Nandun kami, 3 buwan na yata kami doon. Apat na po. Eto, criminal case, first degree murder, multiple betrayal of public trust, treason, accessories to the crime, multiple unconstitutional House Bill 852 to NSB 186, illegal extension of the EDCA, defense cooperation, grave coercion, 27 counts of violations against the 1987 Philippine Constitution. People's Initiative lang nakagawa niyan. Sinong nag-receive? Una, People's Court of Justice. Tinesting na natin yung People's Court natin. Ang ginawa namin, ipinasa namin sa People's Court of Justice ang Chief Justice natin dyan, si Atty. Fontanilla. Dinesisyonan niya agad. Ipinasa namin sa Congress, ipinasa namin sa Senado. May 31, walang lumusot na House Bill 1 o Senate Bill 186. Naligtas yung mga buhay ninyo. Ngayon, kayong mga nakabakuna, kami pa rin yata ang magliligtas sa inyo. Itong protection. Why? Yung ipinakuna sa inyo, may metal component yan na nagre-receive ng rejection ng 5G. Kaya nagkakaroon kayo ng adverse effect sa
pagod sa pagkabakuna ninyo because of that. The COVID-19 is a pandemic. It is not a pandemic. It was planned. Why? Si Bill Gates, hindi niya may kurso yung 5G, tama mali. When the pandemic came, pinalusot nila yung virus sa Wuhan laboratory. Malaya nilang itayo yung 5G. Kaya at the hit of the COVID vaccine, maraming namatay na tayo na yung 5G. Kami protektado kami sa anti-radiation. Okay, next. People's Initiative pa rin. O, tingnan nyo, hindi nila mapatanggal lahat yan. Hindi nila mapatanggal kahit isang tarpaulin namin. People's Initiative. Kahit hawakan nila, hindi nila nahawakan. Next. People's Court of Justice in-establish namin sa Liwasan Bonifacio, April 19, 2022. Next. Smart Matic. Smart Magic yan. Anong nagawa ng People's Initiative sa Smart Matic? Nag-usap-usap kami ng mga kundera. Okay, ganito gawin natin. Dr. Neglencio, kinausap namin ng Dr. Neglencio. Susupport ka ba, Atty. Kung patanggal natin direkta ang Smart Matic to the People's Initiative? Pipin ako. Tapos sabi ni Dr. Neglencio, it's a wise answer. It's a very accurate and wise answer. Kasama ko siya. Kasama kami sa People's Initiative. Alam mo sagot ni Atty. Neglencio? Hindi ako kailangan dyan ngayon. Pag may pangalan na doon, mapili ako yung People's Initiative. That is the right to do. That is the proper. That you will use the People's Initiative para walisin na ang Smart Matic. Anong ginawa ni Garcia? Nagbasa kami ng resolution. People's Initiative demand resolution number 13 series of 20. Sino man nag-receive? DOJ, Commission on Elections, George Erwin Garcia received. Commission on Human Rights, Department of Interior and Local Government, tanggapan ng Ombudsman, Office of the Chief PNP, House of Representatives, Office of the President. Ganun po ang practice namin. Bago namin arestuin sila, kailangan paikot, warningan po na namin sila. November, August, pinasa namin ito is October 25. After October 25, binigyan ng COMELEC ng 10 days sa sumagot ng Smart Matic. Pag hindi ka nag-show up, Smart Matic tanggal ka na. November, umabot ng November, kasi in-announce ni Atty. Garcia na wala ng Smart Matic. Masaya kami, but very sad. Do not yet applause for that. Why? Ang Smart Matic example, si Pangulong Duterte tapos ng presidente. Pero bakit hinahabol siya ng kaso? Dahil may mga nagawa. Bakit ang Smart Matic ginastify ni Garcia na may maling ginawa, may fraud ang Smart Matic? Bakit hindi nakasuhan? Did you ever think that? Sinabi ba ng COMELEC na gagamit sila ng nabagong operasyon? Hindi nyo alam na ang mag-o-operate pa rin ng Hero ay Smart Matic. Do you know that? That is why I again talk to our Ani, Sir Baguio, and General Trio. We should not stop because the fraud has already justified. Tiktikin nyo na! File another case to the Supreme Court. File another case to the COMELEC. If the COMELEC will be futile to address that case, the COMELEC will be liable. Bakit? Pag ini-initiative dito sa Kinisir Baguio. Now, kung hindi i-address sa COMELEC, kasuhan mo na ang COMELEC sa Supreme Court. And that will be the time that we are now correcting yung paglilinis sa loob ng bahay. I hope so na hindi matuloy ang 2025 election. If you do that. Why?
Paano mo pagtitiwalaan uli ang Comelec na hindi ko nasusolusyonan ng sponsor? Gagamitin mo ulit yung Comelec, ikaw nagbabayad, Sir Papi. Kayo po nagpapaswerte sa kanila. Kayo ang may authority sa kanila. Am I right? Next. Okay. Alam niyo po, may mga proyekto tayo. Okay, next. Mamaya ko explain. Next. Mga leaders natin, nagpapareceive sila. Lahat sila. They are working with you. Next. People's Initiative, sorry. Next. Supreme Court, Chief Justice. Lagi po tayo dyan. Next. Ito po yung mga platayon natin ng mga proyekto sa People's Initiative. Ready ang mga kalubaan, pera na lang ang kulang. Next. Dito ako mag-sentimento ko. Kung nakulong ni Sikap noong kasagsagan ng COVID, but after that, napatunayan ng korte na wala silang kasalanan. Kasi pinaglaban nila ang mga buhay ninyo sa pagtutulong sa inyo. Anong sabi ng korte? I hope Kap will explain that later on. Anong sabi ng korte? Wala akong makita sa konstitusyon na pwede nyo silang pakunin. Walang konstitutional na pwede kang turukan ng sarili. That is your inherent right to protect yourself. Kaya lahat po ng mga naka-ID sa katribuhan, ang tribo, nabalitaan yung may nakubig na tribo. They are in the moment. Now, recently lang, just last week, just the other week, natulog nila. Because I protected the right, we protected the right, all of us. Kasi ang ginagawa namin ni Kap, nagsisit down at pinapanggawa. Ganun po na ginagawa namin. Hindi kami nag-move. Yun ang turo niya sa may professor. Kailangan konsultin. O kahapon gusto ko na magsalita. At bakit ko dito naman? O sinunod ang professor ko. Brother, tangkapin mo muna yung lahat ng problema, i-assess mo, and then there's a time for you to talk. Because what you will bring them is the solution to their questions. Hello? Next. Ito po, hinarap namin ang 400 na resolution na illegal na mag-deduce sa isang lugar. Dinikdik nila yung mga bata. Bawat yero na marinig ng mga bata, natutulog sa mga. How can you feel that situation while you are eating, while you are under your roof? Very blessed. Thank you, Mami Cora. Si Mami Cora, siya ang dahilan na pinagtanggol namin sila. Next slide. Next. Okay, balik tayo. Nawala yung ano. Gusto kong balik. Ito yung pag-aresto na nila sa akin. Ipinus na nila sa Facebook. Nagalit pa ako sa kanila. Yes. Why? If you do not face the problem, if you do not have your brain and determination to face and arrest the problem, you cannot solve the problem. Hindi niya alam kung panahon ng pandemya. That is the first time that I was interested to come here. Nung nasa harap siya ng DOS, inuga-uga niya yung gate. Yung gate, alam niyo nakita ko sa gulat ko ha. Pati yung building ng DOS, inuuga ni Kap. Walang lumabas. Takot sila. Wala pang People's Initiative. Ma'am Precious, this is your very, very mission. Take him. Capre Valeros. Keep in touch with him. I did that. Thank you. And you know, we've done so very, very far when we augmented our wisdom that we have grace everything by God. And that's why we are enjoying our life, freedom, vaccines. Wala nang presang vaccination na po. That's what we are enjoying. Next.
people, noon wala pang love. Nakita namin kay Kapkap, nagtagal ko ng love. Parang may kulang. Yung hindi lang, walang love. Nag-unite na tayo, walang pagmamahala. Am I right? Si Kapre, siya ang abang na-founded ng NPXCC, siya ang na-founded ng People's Initiative for Peace and Unity bago kami pumasok sa President. Next. Anong ginawa natin? Nabalitaan ko na may nakakonekta ako dun sa Chinese New Year nila. Agad-agad tumakbo ako, Kap, si Kap nasa ibang lugar. Kap, gumawa ako ng COVID. Bakit? Saan ka pupunta? Kap, program ng China, pinag-imbita sa akin. Pwede ba? O sige. Okay. Genuine people. Bakit genuine? Kasi, tama ka ka. Yung People's Initiative, inalertohan na namin uli si Kap. Mag-file ka ng kaso sa Comelec. Sabihin mo na political initiative yan. Anong nangyari? Dininay ng Comelec ang People's Initiative ng Kongreso. Ang nanatili, yung genuine People's Initiative. That's the time na mayroon na pong genuine. Di ba walang genuine kanina? That's the time that there is a genuine. People's for peace, unity, and love. Friendly, progress, and peaceful covenant with the peoples of China. Happiest Chinese New Year, Kong Hei Pancho. Yung sa documentary firmado po yun namin nila. Next. Okay, balik. Then, nagpasa din ako ng Philippines and the People's Republic of China strengthening ancient ties. Peace Accord. His Excellency Honorable Wang Jinping, Republic of China, Ambassador of Philippines, is Honorable Senior Colonel Li Jinsong. Hindi nyo ba alam na Li Jinsong? Siya yung nagkaroon ng agreement? Gentleman's agreement kay Garcia. Tinanggal si Garcia. Bakit kami? Hindi kami harapin ng gobyerno. Inaabangan namin ni Kap na patawag kami sa Senado. But they take. Next. Yan po yung pinakita ko. Ito na po yung nire-receive ni Ambassador Juan. Next. Ina-assist nila. Next. Ma'am Precious. Yung anak ni Ma'am Lisa. Hindi nagkataon lang nung doon si Ma'am Lisa. So nakipag-picture nila. Next. This is Li Jinsong. Colonel, pamangkin mo yung message. We go directly to them. And provide the peace process between China and the US. That is why. Bakit hindi gumagamit ng China ng baril para patayin yung mga sundalo? Hindi lang isa. If you ever think about that, kung masama talaga ang intention ng China, bakit tubig? Let us take into consideration when you're your elder brother and your brother. Di ba pag nagkamali yung kapatid mo, hindi na naghirap ng tenga niya. Kung masama ang intensyon mo sa kapatid mo, at di ang nag-Dubai, hindi nyo ba alam ni Jose Rizal, ang lulo niya Chinese? Hindi nyo ba alam, ni Ferdinand E. Marcos, ang lulo niya, ang tatay niya Chinese? Mag-isat mo yan. Ilocano. Okay, next. Nagsasaluduhan po kami. Next. Okay, nagkandak po kami ng public consultation. Lagi namin ginagawa ni Kapyan. At ito na yung pinakamalaking public consultation na ginawa ni Nakap together with Mami Cora. Thank you and Anak Khalid. Maraming salamat. Napakalaking pangkutan namin sa inyo. Anong kinandak namin? The signature constituted here represents formal. Are you in favor of the EDCA sites? Yes, I'm in favor. Are you ready in case of unnecessary one? Yes, I'm ready. Do you favor a possible bilateral peace accord with China to solve the WPS issue? No, not necessary. Okay, tingnan natin. Ang nag-yes, 1% lamang po. Sino yung mga 1% na yan?
mga buhaya sa dagat. Sila yung gustong magkaroon ng digmaan. Are you ready? You generals, my generals, are you ready if there will be an unnecessary war today? Kaya yung harapin ng digmaan, the history of the Philippines in terms of war, ano nangyari? Ano nangyari sa buong Manila? Noong mga digmaan na nakaraan? Napulbos din mo ba? Do you wish to happen? But anyway, China will not do that. But what about the campsites, the end campsites? Ito po po ang China nito, ano ba kayo? Pipindutin lang yung visa, tsak. Hindi nyo pupunta yung mga sundalo ng China. No. Next. Nagkandak din kami. Next. Okay, nagkandak kami kung sino yung mga against sa digmaan. Mas marami, 99% ang ayaw ng digmaan. At ayaw na makubok ang ulo sa Nabanggit ko kanina sa presentation ko, kanina umaga, kung bakit naglayo sila dyan sa West Philippines. So isa ito sa sabi ko Brother Bertie, do not ever try to present any argument sa gobyerno na hindi supported ng documented evidences. Yan ang strict instruction ko kay Brother Bertie. So nagkandak ng survey, yung resulta ng survey, yun ang pinansira namin sa narrative na ginagawa ng US. Alam po namin kasi sa Sambeda, may mga klase na nakasama doon sa pagpunta sa West Philippine Sea. Alam po yung orchestration na ginagawa doon nila Jay Carriera. Alam po yan. At alam po yung ginagawa ni Powell. Alam po rin yan. May mga kaibigan tayo na nagbibigay ng documented evidences at saka mga matitibay na mga footages para masabi natin orchestrated lang. So hindi natin ginamit yun. Bakit? We don't want to destroy ako Filipino sa harap ng foreigner. The People's Initiative will not do that. Wala kaming ginagawang gano'n. What we are presenting are documented evidences based on our findings at pinipresent namin sa kanila. Naka-receive yan AFP, PNP, DOJ, Supreme Court, lahat Malacanang, Senate, Congress. Sabi ko, parang mali yung narrative. So, sabi ko, Brother Bertie, alam mo na, parising mo lang sa kanila. Once na nireceive nila yan at hindi sila nag-reply, ibig sabihin, takot sila sa totoong narrative. Okay. Yun yung mga tanong niyo sa mga nakaraan ni Buka. Nandiyan ka kami, tahimik lang ka kami. At sabi ko kay Colonel parang siya, sabi ko, this is what we're going to do. Alam niyo ang sabi ng China sa amin? Pag People's Initiative ang pumunta sa WBC, hindi namin kakalawin, sasamahan pa namin. Ang sinabi nila sa akin, Brother Bertie, kung ang magdadala, shortcut na natin para makapusulisin. Kung wala ang Amerika, tanggalin ang Amerika. Sabihin ng Pilipinas, huwag muna kayong nakialam kasi mag-uusap kami ng China. Ang i-offer ng China sa atin, sila ang magde-develop ng kahit anong iskadon na inaari natin sa atin. Sige, sa inyo na yan. I-develop natin, sama tayo. Kami magde-develop. Dati ang offer kay Rodrigo Roa Duterte 60-40. Nung kinausap namin, sabi sa amin, sige, 70% sa taong bayan, 30% lang sa China. Yes! We are already in the process ng agreement. Kasi sabi ko sa kanila, kung pagbabasihan natin ang konstitusyon, ano magagawa rin yung gobyerno? They keep on receiving our notices without answering. Kasi once na nagsumagot sila, matatalino yung nasa executive branch, judicial and legislative. Mauutak sila. Sabi ko kay Brother Bertie, hayaan mo lang panisip mo lang ng panisip. Kasi hindi naman sila sasagot, alam ko alam ni Brother, hindi sila sasagot. Kasi once na sumagot sila sa sulat at notices namin, that is the time they already accepted in document ang existence ng People's Initiative. Yes! Remember
magkakaroon ng pagkakabukas ng isip naman na pwede palang gamitin ng People's Initiative para walisin ang ating bansa. That is it. Next, alam niyo, why they offer 60 pounds? 70. 30. We will not take any single inch. Although alam namin ang sukat ng Treaty of Paris. May sukat po yun, hindi pwede po ng sukat. Yan ang basehan ng mga boundaries ng bawat nation. Ngayon, ipinipilit ng gobyerno natin ang WPS na sukat. Wala silang may pakitang delineation, walang block description or sukat. Para alam mo lang, napaka-importante ito at in addition dun sa premise ni Commander Leo Velez na napakalinaw, napakatao. Doon sa pagkahabla natin, dinadali nyo yun. Sabi ko kay Tony Carpio, nag-uusap kami ng Justice Tony Carpio. Sabi ko sa kanya, Sir Tony, hindi ba dapat bago nyo ipinaya, nirinig nyo muna lahat ng batas na meron tayo para masuportahan yung claim ninyo. Nag-uusap kami niya sa UP Law Center. Ang kaharap namin sila, J.D. Arcalia, J.D. Bakal, ang din ng bahay tayo sa UP. Yun ang mga tanong ko sa kanila. Dapat, niremisa muna lahat ng batas that has something to do sa maritime claim natin para masuportahan pagdating dun sa arbitration court. Anyway, ang arbitration court is not an ordinary court, it's special court. And based on history, all dispute sa lahat ng mga exclusive sa economics of around the world, ang narisulta yan dahil sa bilateral and multilateral laws. That is history. Sa atin ngayon, pumasok tayo, sabi ko kay Senator Carpio, sabi ko, Sir, pag nag-claim ka, hindi pwede natuhan ng economics of law. Generalize yan. Susukat ka 200. Dapat yan, may limitation. Ano ba yung kiniklaim natin? Damage of longitude yan. Nasuportahan mo ng batas natin. Nag-shopping ba tayo ng delegation sa Congress? Which is the number one requirement bago ka mag-file ng claim. Hindi natin ginawa. So sabi ko sa kanila, pag lumabas ang ruling ng arbitration court, hindi mai-implement yan. Eh, alam niya ni Rodrigo Roa Duterte, being a lawyer. Bakit hindi ma-implement? Number 2 ruling sa arbitration court, kailangan yung nagre-reklamo at nagre-reklamo umaten sa hiling. Eh, hindi naman umaten sa hiling ng China. Okay, hindi naman ito. Pangatlo, eh hindi naman China ang maraming na-claim niyo sa West Philippines. Base sa representation ng mga Korean, pinakamarami, Vietnam. So, to sum up, ang daming lupot doon. Hindi dadali nila yun. Okay lang na sana kung inayos nila lahat bago nila yun. May purpose kasi sila. Kaya nila dali nila yung filing. Anyway, tapos na yung Brother Ferdi. I know, maayos ang issue sa West Philippines. Bakit? The people of the Philippines, through People's Initiative, are directly talking with China. Nobody can say that. Security threat yan. Sabi nga, nagpaipas kayo sa gobyerno. Well, it's time na i-debunk nila yung action ng People's Initiative. Ipatawag tayo sa Senado, ipatawag tayo sa Kongreso. And pag nandun na tayo, that will be the end of Congress, that will be the end of Senate. Why? Because we will tell them all the reality. Ang magpapabagsak sa kanilang natural death ay ang katotohanan. Next. Ito, direkta po kami kay General Bata. Anong nakikipag-post? Nakita niyo. Hindi kami gumagalaw. Hindi po alam nangyayari. Brother Ferdi, bakit ganyan kami? Noong umupo si Gibucho, inutusan niya si General Bata. Ipigil na communication sa China. Tingnan niyo itong scenario na ko. Ang China hindi na pinakausap ng gobyerno. Hindi na. Pinatuloy communication. Kung hindi interesado o hindi mahal ng China yung Pilipinas, hindi tayo nagsasay sa China. Mahigit natin ang Amerika para klaro tayo. Dapat umalis na sila ng bansa. Hindi na kayo pinakausap kasi yung bahala. Pero sabi ko kay Colonel Willie Johnson, brother, ang tawagan namin ni Depensa Pacific, brother, ano bang gusto mong parating sa gobyerno? So sinabi niya lahat, sige,
Sabi ni Brother Perry, punta tayo kay General Brown. Hindi siya sinabi. Lahat ng sinabi niya, lahat ng kwento niya, paano tayo i-devastate ng BRICS. Pinento sa amin ng China kung paano tayo mag-devastate. Lahat, kasama ang Russia at hindi kasama. Pinento namin sa atin. Tanong ko, ready ba tayo? So yan yung tayo na sabi ko yung General Brown. Sana bago tayo mag-umpisa ng pag-uusap, nagkakaintindihan tayo doon sa premise ng ating constitution. Nandito po kami kasi ng taong bayan, pinaparating namin yung informasyon na galing sa Chinese Defense kasi para malaman po at sila transparent po ng gagawin. So, sabi ko sa kanya, nandito kami para ayusin na lahat yung namin. Bago kami nagpapos, sir, gusto ko lang magaling sa bibig ninyo. Totoo ba yung nakalagay sa constitution na civilian authorities always speak for their territory and lahat ng authority ng gobyerno yung nagaling sa kamay. Ano sa General Brown ang bilis? Yes, sumusuporta tayo sa kamay. Bago kami umalis, sinabi kay Brown marami tayong pinapagpaglaban ng General Brown. Ngayon, maraming hindi action ng gobyerno. Direct na to the point, sir. Usap na rin, sir. Romy, na makita mo kami may armas sa kalsada, at least alam mo yung pagkakataon. Thank you, Kang. Thank you naman, Kang. Alam mo, ito sa tuloy ako nito. Sabi niya, Brother Perry, sulatan mo ang Malacanang, sulatan mo ang Kongreso, sulatan mo ang kasama niyan sa People's Initiative. Piyaro. Bago ko makalimutan, Brother Perry, bakit pinalong tayo sa premise? Kasi ganito. Sabi ko sa kanya, lagi yung pinaparakot sa atin ng gobyerno ng pulis. Pag gilinaya ng pulis, urugusan ng sundalo. Sabi ko sa kanya, sir, naniniwala ka ba na sa bansa natin ito, hindi lang pulis at hindi lang military ang armas? Naniniwala ako. So, tatanungin kita, sir, naniniwala ka ba na mas marami ang armas ng armed forces kaysa armas ng iba't ibang grupo ng mga Pilipino? Yan ang tanong. So this is the time na wala nang pwedeng tumakot sa taong bayan. Ubus na yung takot natin eh. Tama! Tama. Ubus na Tama! yung takot natin. Dahil sa mga congressman, alam mo, Brother Perry, bumaba si Robin Padilla. Bumaba siya, Brother, ano ba yung natin? Sabi ko, Senador, salamat na nag-senador ka. Sabi niya, ikaw isa sa amin, pag-asa namin, matapang kayo. Sabi ko, ano ba yung pinirmahan mo? Ano yung pinapagpuntaban mo? Sabi ko, pataya, pinirmahan mo. Sabi niya, ano ba yun? Sige, pinirmahan yung system. Ikaw naman yan. Pinirmahan mo, hindi mo alam, senador ka? Tinawag na yung mga sipopistap niya, bugalo, sa tawagin natin. Binukura ko yan sila. Maraming congressman kami na i-break o natin tayo po sa kanila. Bakit ba kayo nakapili dyan? Sino yung sa inyo ng kampayan? Bakit mas matapang ko sa kampayan? Eh ayaw kayo mag-usapan sa kayo sa kanalasi namin. Bakit? Pag pumasok kami, dala namin, bayak namin. Alam mo sa akin, sa Congress, sa hearing, sa Congress hearing, sabi nila, nung panahon niya, balak yun ang patayin lahat ng mga Pilipino sa Bacolod. Pakiyan. Lumahaba tayo, pero napaka-importante na malaman nyo na ang pinupunto natin dito, yung asserting our rights. Noong sabi ko kay Congressman Dan Fernandez, Congressman Dan, investigahan yung excess deaths. Kasi yung 300,000 plus na namatay, dahil yan sa booster. Hindi siya maniwala. Sabi ko sa CDCPH, ng mga doctors natin na Nobel, paliwanag na intindihan niya. So nag-conduct sila ng hearing sa Senate, sa Congress. Ngayon,
sabi niya, sige ka, magkakanta kami. Nagkanta ka din. Ako, si Tao. So, nag-hearing. Ngayon, one time sabi sa akin, attend ka ng hearing. Kaya-invite ako. Sabi ko, ayoko kasi baka may masabi ako na magalit sila. Hindi ka, kumatin ka, kailangan mag-attend ka. Sabi ko, sige, attend ako, bahala ka ha. Attend ako ron, magkakaroon kami ng DOX, BNA, lahat, andyan. Yung pinag-uusapan na, nalimilim yung MBOH eh. Kaya nakikita tayo ng tiyasa, kaharap ko si Eric Taya. Bisa niya tayo si Arturo Taya. Dito lang. Sabi ko sa kanila, Sir, nilalo ako niyo ang taong bayan. Wala namang COVID, pinagdulong mo kayo. Sabi ko sa kanila. Actually, sir, dinala ko ng patayin kayo lahat. Nasa live sa Congress yun ako. Dinala ko ng patayin kayo lahat. May talaga ako ng pasabog, masabog yung nag-i-OH. Ngayon, may pinaplano na naman kayo ng virus, ha? Subukan nyo. Ngayon ko kayo papatayin lahat. Hindi na kami pinabalik sa Congress. Hindi na kami pinabalik sa Congress. Ngayon, sumunod na araw, nag-resign si Dr. Ertay. Kaya sabi ko kay Congressman ako, kaya Congressman, kung mali yung sinabi ko, sir, gusto kong mag-content dito sa Kongreso. Kasi nabalita ko, malamig, sa bahay walang aircon. Masarap pagkain, sa bahay minsan walang pagkain. Sir, i-content nyo na ako. Sabi sa akin, labas ka na ako. Alam nyo, gumawa ng senaryo ang Congress that time. Ang People's Initiative hindi na pinapasok sa loob. Doon na lang kami sa loob. Bakit? Naglabas sila ng senaryo na mayroon daw nagpasok ng baril sa Congress. Naalala niyo yan? Takot na takot sila sa People's Initiative. Unang-una, tanin ko yung lupa ninyong mga congressman, itong batasan na ito, hindi nakatitulo ito sa inyo. Okay. Next. Dulo. Okay, ayan, sa pulis, kapulisan. Sige, diretso. Kapulisan, ano tayo dyan, diretso. Ayan, diretso, si ma'am, okay, diretso. Ayan, sa Chinese Ambassador Palace, diretso. Ayan, diretso. Yan, sa Office of the Vice President, diretso. Colonel Busita, Congressman Dan. Ay, pause mo sandali. Yan yung huling araw ni Eric Tayag sa DOH. Yes. Nag-resign. Okay, next. Alam mo sabi ko, Ator ay Doc Tayag, bakit hindi mo Bababa ko lang to, ng Pilipinas? Ang mayroon ba? Kasi nanay. Next. Sorry sir, Next. sorry. Ang precious. Tingnan nyo, nagsalita kami ni Kap sa Congress, umalis lahat yung mga congressman. Doon ang laman. Niloloko sige. ko naman kami baka yung pinag walang session yan eh. Anong sabi ni Colonel Ordonez? Jagjabu-jabu sila. Wala kang may alam dyan. Okay, next. Okay, people's next. Okay, next pa, next. Okay. What is the first step now? Importante ito. Anong dapat natin gawin ngayon? Okay? Narinig ko